Magandang araw po, sir. Ngayon gagawa po tayo ng circuit diagram naman na mayroong counter. Para mabilang po yung wires sa ating circuit diagram. Una po ay maglalagay tayo ng 24 volts supply ng ating kuryente. Next po ay siyempre itong ating 0 volts. Ito gagamit din po tayo ng normally close na switch. Ay, hindi po yan. Itong normally close, normally open. Normally close po natin ang switch. Normally open. Isang close na switch. Siyempre isang relay. So, kapag natin itong switch na gawin natin close switch. Next po ay yung ating latching. So, gagamit po tayo na isang open switch. So, yung relay po natin. So, address natin ito ng C1. K1. And itong ating isang open switch ay also K1. Ay, palakihin po natin ito natin. Yan. Next po ay itong ating kuha po tayo ng isang normally yung open switch para sa ating B+. Isang counter, relay counter. Yan. Iba natin yung counter. Bakit yung mga po?
Hindi pala ako sa line ko. Ay, sa next po ay yung ating B+. So, kukonect lang natin sa 24 volts. Tapos yung port po natin ay dito. Tapos yung kabila ay sa 0 volts. Yan. Palagay lang po natin ito ng B+. So, magkakaroon na po tayo ng B+. Yan. Next po ay yung ating reset natin na switch. So, switch po natin gagamitin dito itong ating normally close na switch. Sabi lang po natin dito. So, connect lang po natin ito din sa 24 volts. Next is sa ating counter, relay counter. Yung kabila naman po is sa ating 0 volts. Yan. So, lalagyan po natin ito ng reset. Next naman po ay para sa ating solenoid sa ating relay na. So, gamit ulit tayo ng open switch. Then, isang close switch. Ito na lang ating gamitin natin. At isang solenoid. So, ito na naman tayo sa solenoid. Solenoid. Yan. So, connect lang natin dito sa 24 volts. Oh, ayan. Nod dito. Ito dito. At ito
So, yan. So, lagyan lang natin ito ng A1 para sa ating relay. Then, ito ay lagyan natin B minus. Tapos na. Tapos na. Pagkakausap din. Pumantay din ang kahoy. Pumantay din ang kahoy na yun. Yeah, next po ay lalagyan natin ang pangalan itong ating solenoid. Gagawin natin SB1 para solenoid valve 1. Next is another switch. Yung ating asan ba yung ating open switch? Yung ating open switch ay wala. Dito. Tapos isa pa ulit ay wait lang. Solenoid, so copy paste na lang natin. Dito. Up. Connect natin itong solenoid bulb sa 0 volts. Tapos, addressan natin ito ng SB2. Solenoid bulb 2. So, lagyan natin ito ng counter relay ng C1. Yan. K1. So, okay pa. Next naman natin gagawin yung ating circuit diagram din na mayroon naman double acting cylinder, two-way valve at air system. May service unit. So, nagamit tayo ng double acting cylinder. No. So, nalimutan pala natin. So, address natin ito ng B+. B+, ano? Yan. Next is tayo sa two-way. Two-way. Tapos, isang air service unit. At isang compressor. Ito-connect lang natin ito dito. Dito. Wait lang. Dito. Tapos, ang input dito. Yan. So, dito naman sa ating double acting. So, kailangan natin lagyan siya ng label.
So, gawin natin itong B minus at B plus. Ito lagyan natin 100 and also 100 din dito. Ayun na, tapos ating pag two-way, gawin natin solenoid. Ano? Gawin natin solenoid. Parehas. No. So, lagyan natin ng label itong solenoid. Gawin natin SB1. SB1, yan ano. So, okay. SB1. SB2. Ano? So, ito yung ating circuit diagram na mayroong counter. Ano? No. So, pag inon natin to, so ito yung ating circuit diagram. So, pag binuhay natin to, so maglalatch to mo yung kuryente. So, bubuhay yung ating K1. So, sa K1 natin, mula dito sa K1, ito. So, bibigay siya ng signal dito sa line 6 natin. Line 6. At, mabubuhay. Magkakaroon na signal itong B minus natin. Tsaka yung solid bulb 1. So, ito yun. So, mag-extend siya. So, after na ma-extend, ay syempre matatamaan niya yung B+. So, ito yung ating B+. Tsaka po itong ating isang B+ dito. So, mag-activate yung SB2 natin. So, after niyang mag-B+,
tatamaan naman yung B2 natin at mag-e-extend din siya. So ito namang purpose ng ating counter. So ito naman ay para mabilang yung ating action sa isang circuit. So meron tayong nakaset na 5. So, ibig sabihin 5 times siyang mag-e-extend at mag-retract. So yun yun. So try natin kung gagana ba itong ating diagram. Wait lang, may isang dito yung switch. Ito. Okay naman. Check natin yung current load. Check natin itong ating diagram. So, try natin kung gagana. Okay. Ito yung ating switch. May gumana. Tingnan natin ano ba. B1 plus A1 C1 yan. Try natin kung gagana na. Switch. So, papalitan pa natin itong switch na to. Lagyan natin siyang normally close switch. Ito. Ang brake. Brake switch natin. Ikaw mo yung wala switch. Ha? Ikaw mo yung wala switch. Ikaw mo yung naging okay na lagay ito. Ito natin yung sound switch. Gagawin natin normally close. So, ito. Dito na. Yan. So, addressan lang natin ito ng B-. Yan. Ano. So, ma-open yung B-. Gawin na lang natin normally close switch. Ba't hindi ko magawa rin switch na Are. Anong ginamit ko din eh? Yung mix switch. Are. Hindi. Make switch? Oh. Open? Oo. Open yan. Wow. Kakasig na lang. Hindi rin yung black switch. Hindi. Tingnan. Banda ako. So, ito yung switch natin gagamitin. Dito.
Ganito mo yun. Pagkasan natin ang B minus. Yan. Ano, so, try na natin kung ano ang ating diagram. Napaulit-ulit. Sinadya ko yan. Sinadya ko. No, so makita natin limang beses siyang nag-extend kasi nga sa ating counter sa relay counter natin ano. So para maulit, i-reset lang natin ito gamit ng photo na to and pwede natin siya i-run. So yun yung ating circuit diagram na mayroong relay counter ano, para mabilang yung action sa loob ng circuit. So yun po, maraming salamat. Pasensya na po sa ingay. Uy, paano save? Tagal na. Tagal. Hindi, pinapost ko nga pala. Ako nga ba? Picture mo na ako. Tagal naman. Picture. Buhay, ma. Ganun.